All things work for good, 'di ba? Sa lahat ng tao na nakakaranas po ano, yung mga bagay na pangit nagiging mabuti. Para sa mga tao po totoo na nakaranas po ng totoong bagong buhay. Amen? So, tayo po ay mag-aaral ngayon. Ano, ang galing-galing lang talaga ng Lord. Napakagaling lang po talaga ng Lord, no? Siya yung author, di ba? And finisher. Di ba? Siya yung beginning and end. Siya yung pinakamagaling na direktor ng buhay. Di ba? Minsan doon sa mga ano, doon mga sa pelikula po ano na amaze tayo. Pero si God talaga, iba yung ano eh, iba yung way ng Lord para tayo po ay mabless. So ngayong gabi po, pag-aaralan natin yung ating mensahe po ngayon about din po sa buhay. Amen? So ano ba talaga yung pinaka matinding kalaban natin sa mundong ito? No po? Hallelujah. Alam niyo po, ang totoo, tama yung sinabi ni Kuya Jun. Ang pinakamatinding kalaban natin sa mundong ito, kamatayan. Wala nang iba. Wala nang iba. Kapag nailagay na yung buhay mo sa kamatayan, doon ka po, doon ka po talagang titino, aayos, bubuti, 'di ba? Aayusin mo yung buhay mo yung dating ikaw mawawala na. Yung dating ikaw kikilala. Kasi ang tao kasi pag hindi mo pinalo talaga ano eh, hindi nadadala. Kaya alam niyo po ano, ito po yung paalala ni Kuya Jun sa kanya, sa buhay niya na naranasan niya na dumaan siya. At sa mga hindi pa dumadaan, hallelujah, winawarningan po kayo ngayong araw na to. Huwag niyo nang antayin, ano? Huwag niyo nang antayin na daanan niyo pa. Na po, itong klase ng buhay na to, gusto mo pa bang maranasan? Eh, paano kung katulad ka ni Samson? Di ba? Paano kung katulad ka ni Samson na yes, nagrepent ka sa Lord, pero yun na rin pala yung huli mo. Amen? Paano kung hindi ka katulad ni David? Si David kasi nagrepent siya eh. Nagrepent siya, pero binigyan ng pagkakataon. Eh si Samson, di ba? The Nazareth baby. Si Samson is Nazareth baby, no? Lingkod ng Diyos. Di ba po? Sumusunod sa Diyos din. Di ba? Yes, nagkasala dahil sa asawa nga niya, yung mga sila Delilah, yan. Mga babae. No? So, it is equal. Kung ikaw ay babae at nanlalaki ka, at ikaw ay lalaki at nambababae ka, it is equal. No po? Kung kung ganun yung mga ginagawa natin, opo, si Bathsheba yan. Si Bathsheba pala, o yan. Tapos, di ba po, ang ibig ko sabihin, may mga panahon sa buhay ng tao na binibigyan tayo ng second chance ng Diyos. Pero merong binibigay din na yun na pala yung ending. No? Yung nakapag-repent ka na, tapos dahil sa sobrang pagmamahal sa'yo ng Diyos, yun na rin pala yung ending mo kasi ayaw niya na magkasala ka. 'Di ba? Yung hindi mo na mapaparanas sa mga mahal mo na mahal mo sila. Amen? Paano kung dumating yung point na wala ka ng second chance? 'Di ba? Yung binabaliwala mong mga pamilya ngayon, OFW ka, mas busy ka pa sa mga lalaki, sa mga kababae mong ka-chat kaysa sa pamilya mo. Paano yung mga panahon na pwede mo iparamdam yung pagmamahal mo pero merong mas higit na mahalaga sa'yo? No? Kasi yung pagka-busy mo sa pamilya mo, sa ibang tao, eh, nagje-jealous din yung isang God sa taas, 'di ba? Na tulad ni Kuya, hindi hindi dahil pasok at labas ka sa church nagiging banal ka. 'Di ba? Hindi labas-pasok sa church, yung demonyo nagcha-church din eh. Yung demonyo kumikilala rin sa Diyos eh, 'di ba? Kasi nilikha din ng demonyo ng Diyos, tama? 'No po? Kaya mahalaga ang pagkilala, hindi lang kilala, kumikilala. No? Hindi dahil labas-pasok ako sa church, kunyari ako, labas-pasok ako sa garahe ko, nagiging kotse ba ako? Hindi. Di ba? Hindi po yun. Hindi yun yung gusto ng Lord na pagbabago sa ating lahat. Kaya ngayong gabi, tunghayan po natin ang kwento. Na po? Ng ating pinakamagandang kwento po. Ito yung pinakakwento na talagang ebidensya. Sabi ko nga po sa inyo, binabaybay ko yung Jan. Ano po? Dako po tayo sa kwento. Hallelujah. Ng ating pag-aaralan ngayong araw na to. The evidence of miracle of Jesus. The book of John. Amen? Ayan. So, ibaba natin recording. Diyan. Okay? So, purihin po ang Diyos. The evidence, the miracle of Jesus. Di ba may mga napag-usapan na tayo, no? And then sabi ko nga, Lord, hindi pa ako tapos yung miracle ng wine. Nauna yung ganito, nauna. Hindi, ito muna. Nakatugma sa buhay din ni Kuya Jun. Na po? Yung 7 AM,
na po, na sinasabi ko sa inyo sa Book of John, I am the bread of life. Makikita niyo po yan sa John 6:35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Ito po yung mga ebidensya that Jesus is God. Amen? Yan yung number one I am. May 7 I am po sa Book of John. Pangalawa po, sabi niya dito, ay ibuuin ko lang po yung verse, whoever come to me will never go hungry. And whoever believe in me will never be thirsty. Amen. Ito yung sa Samaritan po, ano? So, purihin po ang Panginoon, ano? Kung ikaw nagugutom ka, sabi ng Diyos, siya daw yung bread of life. Kapag kumain ka daw, 'di ba, ng tinapay ng Diyos, hindi ka na pati tubig niya hindi ka na mauuhaw kahit kailan. Pero yung umiinom, 'di ba, dito sa mundong ito ng tubig dun sa balon, sa kwento to ng Samaritan, mauuhaw. Pero yung sa kanya hindi. Kaya nga sinabi niya dito, yung dineclare niya, 'di ba? Kaya worship me in spirit and in truth. Kaya yung mga tao na naghahanap po ng mga kayamanan ninyo sa lupa, 'di ba? Yung mga ganyan, 'di ba? Naghahanap kayo ng mga pangarap ninyo na ang iniisip ninyo, kapag may dumating tao sa inyo, yun ang magbibigay ng mga resources na kailangan ninyo, ano po? Nagkakamali kayo. Sabi ni Lord, I am the bread of life. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Next, I am the light of the world. John 8:12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follow me, ano sabi po? Ulitin ko, whoever follows me will never walk in the darkness, but will have light. Will have the light of life. Kaya kung ikaw ay nasa madilim na katayuan at sitwasyon ng kalagayan mo ngayon, sinasabi sa'yo ng Diyos, I am the light of the world. Kung siya ang ilaw ng world, kapatid, pwede ka rin yung tanggalan ng ilaw. Tama, mali? Amen? Katulad ng pwede niyang gawin kay Kuya Jude sa kanyang testimony. It is a testimony, amen? It is hindi to kwentong barbero. Nakaranas po, no? Pinaralyze ng Lord. Amen? Pinaralyze siya kasi ayaw niyang kumilala eh. Inaamin niya sa inyo, Kristiyano siya, pero hindi niya kinikilala si Jesus. Pero nung panahon na pwede na siyang mamatay, sino yung tinawag niya daw? Sino yung pinakikilala niya ngayon? Si Jesus. Amen? Hindi niya pinapakilala si Buddha sa inyo. Hindi niya pinapakilala yung Diyos ng mga Muslim. Amen? Na tinutuwaran ng mga Muslim. Hindi niya pinapakilala yung elepante sa inyo na tinutuwaran din ng mga Hinduism, ng mga Indian. Amen? Di ba? Hindi niya pinapakilala yung ibang Diyos sa inyo. Ang pinapakilala niya po si Jesus. Siya ang nagbigay ng panibagong ilaw. Amen? Kaya si Kuya Jun ngayon, naging ilaw at asin ng mundong ito. Yung kwento niya, isang patotoo, amen, na siya po ay naglilingkod kay Jesus. At ang pinagmamalaki niya ngayon ay si Jesus. Wala pong kung sino siyang pinagmamalaking Diyos na pinagmamalaki ng iba. Amen? Yung pinagmamalaki ng iba, lahat ng Diyos nila namatay. Tama po ba? Lahat ng Diyos nila namatay, yung Diyos natin buhay. Amen? Tanging yung Diyos lang natin po ang bumalik dito sa lupa. No, pagkatapos namatay na buhay, sila, no po, wala na yung mga Diyos nila. No po, yung mga Diyos nila wala. Patay lahat, tama po ba? Di ba? Lahat ng Diyos nila patay, pero yung Diyos natin buhay. Tanging yung Diyos lang natin yung buhay, pero patuloy nilang pinaglilingkuran yung Diyos nila na patay naman. Amen? So dito po, I am the light, sabi niya, I am the gate for the sheep. Sabi niya, sa John 10:7, sinabi niya po, therefore, Jesus said, very truly, I tell you, I am the gate for the sheep. Amen? Siya ang pintuan po. Ano? Siya ang pintuan. Sabi niya, I am a good shepherd. Siya daw ang pastol. Siya ang pinaka-highest priest natin. Siya ang pastol. Amen? So, makikita niyo po yan sa John 10:7. Pangatlong I am po yan, ano? Next po, sabi niya, ay, pang-apat na to pala. Pangatlo yung I am the gate of sheep and I am the shepherd. No po? So John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down in his life for the sheep. So sabi niya po, siya ang good shepherd. Ang good shepherd daw namamatay para sa kanyang tupa. Amen? Di ba? Inaalay niya yung kanyang buhay para sa kanyang tupa. Yung Diyos ba nila, yung mga Hinduism, yung mga ala na yan, namatay kaya si ala para sa kanila? O tayo lang yung may Diyos na handang mamatay para sa iyo at para sa akin. Amen?
'Di ba? Yun ang totoong pastor. Yung handa ka mamatay para sa kaibigan. Handa ka mamatay para sa anak mo. Amen? Hindi yung magpapakamatay na ano po na nagpakamatay kasi nabigo sa pag-ibig. Ayan. 'Di ba po? Kaya mahalaga po na alam mo yung totoong pag-ibig sa hindi totoong pag-ibig. And then the best, ito yung pinaka-the best na gustong-gusto ko talaga, I am the resurrection and the life. Hallelujah. 'Di ba? Parang si Kuya Jun, pinatay na yung katawan. 'Di ba? Pinatay na yung katawan, pero ngayon, pinaralisado. 'Di ba? The same God yesterday, today, and even in the present and forevermore. Nagpapagaling noon, nagpapagaling ngayon nagsasalita. Akalain nyo, 1 year po? 1 year po ba paralyzed kayo? 1 year na ba? May 1 year na po ba kayong paralisado? Ngayon nakakagalaw? Di ba? Nakakagalaw? Nakakapagsalita? Dati nagsusulat lang na mabuti ang Diyos. Pinapatotoo niya, mabuti ang Diyos. Sa kabila ng pinagbadaanan niya, mabuti ang Diyos. Amen? I am the resurrection and the life, sabi ng Diyos. Jesus said, hindi ko sinabi to sinabi ng Diyos. Ano po? Sa Bible. John 11:25, Jesus said to her, I am resurrection and the life. The one who believes, saan daw po? Sino daw? Yung mga naniniwala lang. Amen? Yung mga naniniwala lang, hindi kasama dito yung mga hindi naniniwala sa Kanya. Kasi kapag ikaw ang tao na hindi naniniwala sa Lord, hindi mo talaga mararanasan to. Pero si Kuya Jun, nung nakahiga siya sa kama at doktor, di ba? Kasama yung mga doktor doon, hindi naman ang doktor na nagpagaling sa kanyang totoo, ginamit lang sila. Amen? In-instrumento lang sila, pero ang Diyos ang bumuhay sa kanya at ang nag-extend ng buhay niya. Amen? So it is true, sa 2 King 20 po, Hezekiah extension 15 years. 15 years ng buhay niya. Ilang kaya? Abangan natin buhay ni Kuya Jun kung gaano pa kahaba yung ibibigay sa kanya at marami pang makakarinig ng testimonya niya. Di ba? Kasi yung sinasabi kasi ng iba ba't ka naniniwala dyan sa Bible na yan? Nakaraan na yan Di ba? Kwento yan noon yung kwento ngayon, kamusta ka kapatid? Kamusta ka sa kwento ni Kuya Jun na pinapatotoo ngayon? Na paralisado ngayon nagsasalita. Paralisado, alam niyo po ba yung kamay ni Kuya Jun, gumagawa siya ng mga kalesa. Alam niyo ba na nakakagawa siya ngayon ng ganon? Yung mga parang souvenir siya. Yung sinasabi ninyong, di ba sabi ko sa inyo po nung nakaraan, our hand is the dimension, part of dimension. Di ba? Dito sa mundo. Alam mo ba yung mind natin at saka yung feet natin? Alam niyo ba na nakakagawa siya ng mga kamanghamanghang gawa, nakakagawa siya ng kalesa, sa pamamagitan ng mga string ba yung mga bakal-bakal? Nakakagawa siya ng mga gitara na maliliit, no? Yun yung kanyang talent ngayon. 'Di ba? Regalo ng Lord, yung ability na binigay sa kanya. Diba? Sabi ng Lord, the one who believe in me, ano daw? Will live, mabubuhay daw, and even though they die. Kahit na mamatay sila, mabubuhay pa rin sila. Ano po, ito yung napakaganda 'di ba? Kasi ang totoong kalaban natin, kamatayan. Amen? Yun ang totoong kalaban. The death is the beginning. No? The death, ang kamatayan ay beginning ng buhay pa lang natin sa second life. Hindi ito ang buhay natin. Hindi ito, kapatid, hindi ito. Amen po? Kaya nililinaw ko po sa inyo yan, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya ulit, I am, sabi ng Diyos. Si Jesus daw hindi si Allah, hindi yung kabayo, ano pa ba? Yung tupa na may sungay, hindi yung Hinduism, hindi kung anong Diyos ang ano pang tinutuwaran nila. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus, I am. I am the way, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sabi niya. Amen? Sabi niya, John 14:6, Jesus answer, I am the way, the truth, and the life. No one. Walang kahit isa. Walang kahit isa. No one. No? Kung ang sinasamba mo Allah, kung ang sinasamba mo Hinduism, tingnan ko kung ihatid ka niyan sa trono ng Diyos. Amen? Tingnan po natin kung maihatid kayo niyan. Ano po? Sa trono ng Panginoon. No one, sabi ng Diyos. No one, sabi niya, no one come to the Father except through me. Walang sino mang haharap sa Diyos maliban sa maniniwala at mananampalataya sa anak ng Diyos. Amen? I am the vine, sabi niya. I am the true vine. Sabi niya sa John 15:1,
I am the true vine and my Father is the gardener. Si Lord daw yung ano yung vine natin, tayo yung branches. Kaya pag ikaw pinutol ng Diyos doon at hinagis ka niya, matutuyo ka lang, sabi, at itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Okay? So yan po yung mga evidence, no? Pero hindi yan yung lesson. Yan po yung evidence ng atin pong miracle ni Lord. So dito po tayo papasok. The resurrection. Lazarus raised from the dead. Ito'y the most powerful sign ng revelation ni Jesus Christ that time. Amen? So, tingnan po natin. Pabasa nga po sa Tagalog. Ano po? Sa John 1, sa John 11, 1 hanggang 44, sino pong gustong magkwento? Yung pag nagbasa ka, para ka nagkukwento. Basain na po natin ng hanggang 1 hanggang 44 para lang alam niyo yung kwento. And hindi po natin to tatalakayin lahat. Nadaano lang po ako ng mga points. Amen? So, John 11 po, 1 hanggang 44. Anyone po na available magbasa? Amen. Ayan, praise the Lord, Kuya. Yung parang nagkukwento, ha? Amen. Okay, sige. Naka-share screen ka rin pala. Okay. John 11, verse 1. So, ang sabi rito ay ang pagkamatay ni Lazaro. Okay? May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro. Wala yung verse 2 . Okay, wait lang. Ano ko lang yung... Pastor, ang verse 2 po kasi nun, ang verse 2 po nun, it was Mary who anointed the Lord. Nung pinakilala niya si Mary. Ayun. Yung si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungwento, medyo malalim, at kinuskos ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Kaya nagpasabi kay Jesus ang mga magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Verse 4, ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Marta at Lazaro, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Amen? Dito tayo sa isang version. Ayan. Ngunit, nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ng sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos. At sa pamamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabbi, ibig sabihin ng Rabbi, guro. Sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po gagaling siya, tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit dahil sa inyo'y ako'y nagagalak na wala ako roon,
upang kayo'y manalig sa akin? Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betanya. At marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon. Sagot niya, nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesaya na inaasahang paparito sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, narito na ang guro, ipinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakakarating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan ni Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala niya pupuntahan siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito, Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Jesus nang makitang tumatangi si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya at siya'y napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halika at tingnan ninyo. 35, tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan na kapag padilat ng bulag ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Mga marites ito eh. Muling napahimutok si Jesus. Pagdating sa libingan, ito'y yungib na natatakpan ng isang bato. Ang sabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kanyang panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Purihin ang Panginoon. Amen. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, the Son of the living God, we praise you, Lord. We magnify your name, O God. Ama, hayaan mo sa mga oras na to, Panginoon, kasangkapanin mo ang buhay ng iyong lingkod, Ama. Patuloy kang maparangalan, Panginoon, sa iyong mga salita, Ama.
ang Diyos na buhay, Panginoon, na aming pinaglilingkuran mula pa noon sa buhay, Panginoon, ng mga Hudyo, Israelita, Panginoon, mula pa sa panahon noon hanggang ngayon, Ama. Salamat po, Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat sa tubig at tinapay ng buhay na naranasan naming mga hintil, Panginoon, dahil sa iyo, na anak ng Diyos, Panginoon, na nagbayad ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Muli po akong nagpapalinis, nagpapahugas, Panginoon, upang maging karapat-dapat ang aking mga bibig, Ama, na magpahayag ng iyong mga salita, Ama. Nalalaman ng bawat isa sa amin, O Diyos. At nalalaman ko, Panginoon, ang aking pananagutan, Ama, sa harapan mo at sa harapan ng mga lingkod mo, Panginoon. Ama, tunay nga, O Lord, na ikaw po ang Diyos na buhay na magpapatotoo, Panginoon, na ang mga kwentong ito mula pa noon hanggang sa kasalukuyan sa kwento ng buhay ng Harapa Family, Panginoon, sa buhay ni Kuya Jun, Ama, patuloy kong itinataas sa iyo, O Diyos, pagkalooban mo pa sila ng pagpapala, Panginoon, buhos-buhos na biyaya, Ama, at katapatan, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa kanilang mga buhay, Ama. Pagpalain niyo po ang buhay nila Ashley, nila Kuya Jun, ng kanilang mga anak, Panginoon, na maging buklod, Panginoon, ng kanilang pamilya at makaranas ng pagmamahal, pag-asa, kagalakan, pag-ibig na nagmumula sa iyo. At maging halimbawa ang kanilang buhay, Panginoon, kung paano naging halimbawa ang buhay ni Joseph nung tinanggap niya, Panginoon, si Maria, Ama, at ang iba pa, Panginoon, na kwento, Panginoon, sa Biblia, Panginoon ko, sa kwento nila Hosea, at marami pang iba, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, itinataas ko po, Panginoon, gawin mo lang alulod ang iyong lingkod, Panginoon. Gamitin mo lang aking mga bibig na magpahayag ng iyong mga banal na salita. Ikaw lang ang makita at itago mo ko sa iyong likuran, O Diyos. Ama, saksi ang langit at ang lupa, Panginoon, sa araw na to, O Diyos, na patuloy naming papatunayan, Panginoon, at pararangalan ng iyong pangalan, na patuloy kang kilalanin at sambahin ng lahat ng tuhod sa mundong ito, O Diyos. Naluluhod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Mula ngayon hanggang sa huling araw, Panginoon, na marami pang tao ang makakatanggap ng gospel, Lord. Marami pang tao makakatanggap ng katotohanan na ikaw ang daan ng buhay, Panginoon, Lord. At walang sino man na makakarating dyan sa kalangitan sa Ama, kundi maliban sa iyo, Jesus. Amang banal, ang anak ng Diyos na buhay, sinasamba ka namin, pinupuri at niluluwalhati sa mataas na paggalang at pagrespeto sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ayan, naanyayahan natin ang banal na Espiritu. Naturuan niya tayo, tulungan niya tayo, no po? At puspusin niya tayo at maitanim nawa sa matatabang lupa yung matututunan natin ngayong araw na to. Alam ko po na naririnig niyo na yung kwentong ito. At napakabuti lang ng Diyos kasi lahat pinaplansya niya, no? Hindi aksidente na nandito ka, hindi aksidente na maririnig mo to, hindi aksidente na yun yung patotoo ng buhay niya. Di ba po? Hallelujah. Napakabuti lang ng Lord. So, in-encourage ko kayo na bulay-bulayin nyo pa rin itong John 11 po. Ano? Makikita nyo kung gaano kabuti ang Diyos. So, pag-usapan natin kung ano yung mga mapag-aaralan natin. So, sa kwento na yon, di ko na po uulitin. Ayan. Jesus wait. Na po? Yun yung first point natin. Jesus wait. Amen? Naghintay po siya. Sabi niya doon, now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, di ba? Nasa Bethany po siya, ng village ni Mary at ng kanyang sister na si Martha. Dati-dati pinagtatalunan po kung sino daw yung, di ba natatandaan niyo po yung kwento sa Luke 7? Sa 36 hanggang 50, makikita niyo doon yung babaeng makasalanan ang pagde-describe sa kanya. Babaeng makasalanan na nagbuhos ng pabango. No po? Sa paanan ni Jesus Christ. Ngayon, makikita niya, this is the revelation to ano? That is Mary. Kapatid pala siya ni Lazarus. No po? Si Mary pala, kapatid ni Lazarus na dating makasalanan. Amen? So ito po, ano dito niyo makikita? Ito, dinescribe dito, Mary, whose brother of Lazarus now lay sick, with the same one who poured the perfume. Hindi po ako nagsabi na, hindi ko tuhula. Sinabi niya dito, pinatotohanan ng Biblia, na siya pala yung babaeng makasalanan. Hindi pala ito si Magdalene. No? Sabi po nung iba, ito daw si Magdalene. No? Narinig ko po sa isang pastor na nagpahayag siya, na po, si Magdalene daw yung nagpour ng pabango. Pero ngayon po, makikita natin ang revelation ng Lord. Si Maria pala yon. Kapatid po pala ni Lazarus. No? Mababasa niyo yan sa verse 2 po. Sa English po kasi, ng King James po, ano mababasa niyo dito, na siya pala yon. No po? So dito, siya yung nag-wipe his feet with her hair. Makikita niyo yon sa Luke 7,
Na po? Sa Luke 7, makikita niyo po, verse 30, 36, sabi niya dito, sa English. Sa Luke, Luke 19 ba? Okay. Luke 7, tama po. Nasa Luke 7 siya. 36, ayan, 36 hanggang 50. Meron po bang nakakita para lang po mabasa natin kung sino, maano lang natin si Maria. Luke 7 po, 36. Amen. So, Luke chapter 7, Apo. verse 36 po, Pastor, hanggang 50. Okay, so inanyayahan ni Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabaster jar. At lumapit siya sa alikuran ni Jesus. Sa gawing paanan, siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino, kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yun, guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo. Ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahira niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan, ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na pinamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. 49, at ang kanyang kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. So, yun po yung kwento ni Maria. Ano po? So, itong pinakamamahal. Tapos, dinescribe dito ng Lord, no? Dito. So, the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. No? Simula nung araw na ginawa ni Maria yon sa paa ni Jesus Christ, alam niyo bang sobrang minahal siya ng Diyos? Sabi niya sa tao, 'di ba? Kasi ganun yung mga tao no? Feeling nila mga righteous. Alam niyo ba yung mga mananampalataya na feeling righteous? 'Di ba? Yung akala nila mga matatapat na sila sa Diyos, na kapag nakakita sila ng makasalanan, wala nang karapatan yung makasalanan na lumapit sa Diyos. Mga kapatid, ito ay isang patotoo lang, na kung ikaw ay mangangalunya, no? Ikaw ay mamamatay tao, ano pa man, gaano man kapula ang iyong kasalanan, na po, ang Diyos ay mabuti. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Nung panahon na yon, parang nare-realize ko, parang nai-imagine ko yung sinabi ng Panginoon na kung kilala nyo lang yung taong to, sabi niya, parang ganun yung sinasabi ng Diyos, na, Simon, sabi niya, itong taong to, naguhugas ng paa ko, hindi mo yan ginawa sa akin, pero lingkod kita.
Disciple kita, di ba? Kasama-kasama kita, di ba? Kasama-kasama kita. Di ba ang Diyos prangka? Di ba po? Prangka ang Diyos, di ba? Di ba? Sobrang prangka ng Lord. Sobrang diretso siya magsalita. Kaya lang minsan nagagalit tayo sa mga Kristiyano na prangka. Bakit? Masakit ang totoo, di ba? Di ba? Masakit kasi ang totoo. Ang wawasak sa tao, katotohanan, hindi lang puro kasinungalingan. Di ba? Ano sabi ni Jesus Christ? Pumapasok at lumalabas nga ako sa tahanan mo, Pedro, hindi mo nga hinuhugasay pa ako eh. Di ba? Ni hindi mo nga pinupunasay pa ako, ni hindi mo nga ako pinahiran eh ng langis sa ulo. Pero itong tao na to, yung napakamahal po ng pabango na yun. Alam niyo ba? 30,000. Mahal po. Mahal yung pabango na yun. Mamahalin. No? Mamahalin. Yun yung pinanghugas niya sa paa ng Diyos. Kasama ng luha niya na nagsisisi at tumatanggap na, Lord, makasalanan ako. Sa harap ng maraming tao. Kaya nga ang tao na nagsisisi po, napaka-bold. Kahit sa harap ng maraming tao, inaamin niya, nangangalon niya ako, makasalanan ako, magnanakaw ako, di ba? Nakikiapid ako. Ito yung buhay ko dati. Kaya sabi ni Jesus Christ, alam mo, Simon, yung pinatawad ng malaki, yung mga malalaking kasalanan, yun yung mga tao na makaka-appreciate kung sino ako. Kaya alam niyo po, si Kuya Jun, na-realize niya na kung gaano kabuti ang Diyos kasi alam niya sa sarili niya kung gaano siya makasalanan eh. Diba? Alam niya sa sarili niya, inaamin niya sa sarili niya na labas-pasok siya sa church, pero hindi niya kinikilala yung Diyos. Hindi niya totoong kilala yung Diyos. Kaya kung hanggang ngayon po kayo, no, nandito kayo, labas-pasok kayo sa Zoom, pero hindi niyo kinikilala yung Diyos, ito yung paalala sa inyo ng Panginoon. Kung hindi pa rin kayo hanggang ngayon nananalig na siya ay Diyos, gusto niyo bang patunayan pa rin sa inyo ng Diyos na siya ay Diyos? Diba? Pwede naman yun. It's up to you. It's your choice. Sabi nga eh, the more ka na lumalapit, 'di ba? The more ka din na lumalayo, meron ding consequence lahat ng 'yan. No? Wala kang kawala. Huwag kang mag-alala. Okay? Huwag kang mag-alala. Pati buong pamilya natin, huwag ka ring mag-alala. Kasi, sabi nga ng pinag-aralan natin before, 'di ba? Mabuti at masama ang ginagawa mo, 'di ba? Mararanasan din ng pamilya natin mabuti at masama. Either way, because God is there. No? God is fair. Kaya lang, napaka-bless lang kapag kasi mabuti ang ginagawa mo, 'di ba? Pag mabuti ang ginagawa mo, 'di ba? 'Di ba? Thousandfold. 'Di ba? Sabi niya doon sa binasa natin noong nakaraan, no? Nung pinag-aralan natin yung pinag-aralan natin noong nakaraan, 'di ba? Thousandfold yung iaano niya, yung ibibigay niya sa lahat ng henerasyon ng iyong pamilya. Pero pag gumawa ka ng masama, 'di ba? Pag gumawa ka ng pagpapala yun eh. Pag gumawa ka ng masama, yung unang henerasyon hanggang 4 na henerasyon ng pamilya mo, makakaranas din. Amen? Hanggat hindi napuputol ang sumpa ng kasalanan. So dito, makikita natin dito na siya pala, kapatid pala ni Lazaro, yung nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus Christ. Amen? Hindi pala si Mary Magdalene. Kasi maraming ang Maria sa Bible. No po? So, hindi rin si Maria. So, sabi niya, the sister said, minahal sila ng Diyos. Ano? When he heard this, sabi niya, may sakit daw po yung pinakamamahal ninyo. Si Lazaro, may sakit yung pinakamamahal ninyo. Sabi niya, hindi daw makakamatay ito. Hindi naman malayo sa kalingkingan yan. Parang sabi ni Jesus that time, no? Hindi siya mamamatay dyan sa sakit na yan. Na po? Yun yung pagkakasabi ng Panginoon. This is not God, sabi niya, no, it is for God's glory. Diba? Natatandaan niyo po? Nung nagtanong yung nakaraan, yung pinag-aralan natin last Tuesday ba yun? Ay, yung tungkol dun sa bulag, nung naghahanap yung mga disciple ng sisisihin, kung sino may kasalanan ba't siya bulag. Di ba ang sagot din ni Jesus, it is for the glory of God. Kaya siya bulag, walang kahit sinong sisisihin. It is for the glory of God. No? Kaya minsan po, pag nagkakasala tayo, minsan, tatamang naging decision natin yon. Pero yun din ang gagamitin ng Lord for the glory of God. Katulad ng testimony ngayong gabi. Di ba? Ginamit din yung kwento nila for the God's glory. Buong pamilya sila. Di ba? Hindi man tunay na anak ni Kuya yung mga anak niya. Di ba? Ginamit ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? So dito, makikita niyo po, Jesus wait, no? So sa mga kwento sa Bible, makikita niyo, kahit narinig niya po na may sakit na si Lazarus po, no? Hindi siya agad-agad, nagpa-delay pa siya ng ilang araw. Kung mababasa niyo po, kung matatandaan niyo yung kwento ni Abraham at saka ni Sarah, sinabi din naman na Diyos na magkakaanak sila. Pero matagal pa rin ang inantay nila, tama? Si Hannah,
No, si Hana na mananalangin din. Ano ba? Humihingi siya ng anak sa Diyos bago binigay si Samuel sa kanya. Taon-taon siyang pumupunta. Amen? Taon-taon siyang Ay, napunta tuloy ako sa kay Magdalena. Saka na lang po natin pag-uusapan yan, ati, disciple din po si Magdalena, ati Jovita, ni Lord, no? Disciple po, naging disciple din po siya. Siya yun din, makasalanang babae din na sinasaniba ng mga espiritu nung nakaraan pa, bago siya niligtas ng Panginoon. So, purihin po ang Panginoon, ano po? So, dito makikita natin na mga mahal niya tong mga tao na to. No, kaya kahit makasalanan ka pa noon, kasi dinescribe si Maria sa Luke 7 na makasalanan babae. No? Pero dito, sinabi niya na pinakamamahal niya. Mga mahal niya to Jesus loved Martha. Di ba sabi niya? Now, sa number 5, now, Jesus loved Martha and her sister. Sino ba yung sister niya? Di ba si Maria? Ibig sabihin, kahit makasalanan tayo noon, pag tayo po ay nanampalataya sa Diyos at nanalig tayo, minamahal din tayo ng Diyos. Amen? Actually, lahat ng makasalanan, mahal ng Diyos, kaya nga namatay ang Diyos Pero kung mas minamahal mo ang kasalanan mo kaysa sa Diyos, yun po ang you are in danger. Kasi, yung kasalanan mo, hindi ka maliligtas ng kasalanan mo. Pero yung Diyos, maliligtas ka ng Diyos. Amen? So, hanggang kailan ka yayakap sa kasalanan? O mas pipiliin mong yumakap sa Diyos? Amen? Kasi sa kasalanan, pareho din yan. Kamatayan din ang kapalit, tama? Sa kasalanan, yakapin mong kasalanan, ang ending mo, kamatayan. Yakapin mo ang Jesus, si Jesus, buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga ang kalaban ng mundo, kamatayan. Wala na, hindi ang sakit, kapatid, hindi ang pag-aasawa ulit, hindi ang pag-aasawa, magandang buhay sa mundo, paghihirap sa mundo, hindi yan ang kalaban ng buhay ng tao. Ang kalaban ng tao, yung pag namatay ka na, saan ka pupunta? Kahit wala kang bahay dito sa mundo, ang mahalaga sa langit ka. Di ba? Aanin ko naman, sabi nga di ba sa Mark, aanin ko ang kayamanan. Kung ang kaluluwa ko naman ay mapapahamak. Aanin ko yung bahay na malaki. Madadala mo ba yan sa langit? Oh, di ba? Aanin mo yan. Aanin mo yung mga girlfriend mo, boyfriend mo, aanin mo yan. Di ba? Aanin mo yung pera mo, mabibili mo ba yung salvation? Hindi. Hindi po. Hindi natin mabibili. Kahit gaano pa kalaki ang pera natin, no? Magagamit mo yan sa kalwalatian ng Diyos, pero hindi mo mabibili ang kaligtasan. Amen? So, pinakamamahal niya, no? Pag sinabing, pag kahit pala mahal ka ng Diyos, pinag-aantay ka rin. Hallelujah. Di ba? Kahit pala mahal na mahal ka ng Panginoon, kailangan mo rin palang mag-antay. Bakit? Kasi may nagagawa ang pag-aantay. Amen? Hindi kasi ang oras mo, hindi katulad ng oras ng Lord. Kaya Jesus, wait. Di ba po? Maraming bagay at maraming kwento na naghintay ang mga tao na po sa Bible. Kahit pa sila ay mga righteous. Hindi sila exempted sa pag-aantay. Amen? Bakit? Kasi may nagagawa ang pag-aantay sa isang tao. Kaya nga yung iba kaya nga minsan ang pagmamahal nasa pag-aantay 'Di ba? Tingnan mo si Kuya Jun, inantay niyang magbago yung asawa niya. Tapos minsan akala niya nagbago na ulit. Oo, ng lalaki ulit. 'Di ba? Puri ng Panginoon. Kasi may nakikita pa yung Lord sa puso ni Kuya 'di ba? May nakikita pa yung Lord babaguhin ko ulit 'yan. Aayusin ko ulit 'yan, Jun. Aayusin ko ulit. Amen, 'di ba? Ganon yung Lord. Ganon siya umayos ng buhay. Kasi may inaayos pa siya sa puso mo, sa buhay mo, sa karakter mo, lalo na yung karakter. Lalo na yung pagpapatawad. Amen? Kaya dito, sometimes God's wait. Kasi may dahilan din ang Diyos. Sabi niya, but there's a time when we need Him to wait so that we can experience something which is grow our faith and strengthen our soul. Diba? Diba yun ang nagpalakas kay Kuya Jun? Diba? Yun ang nagpalakas sa kanya nagpatatag sa kanya nung inaantay niya, yung pinapanalangin niya. Habang inaantay niya, ano yung ginagawa ng Lord sa kanya? Diba? Habang inaantay niya, sino daw? Tinatawagan niya si Jesus Christ. Diba? Na Lord, baguhin mo yung asawa ko. Ano nangyari? Nahahabag siya. Imbis na magalit siya sa asawa niya, nahahabag siya. Diba? Na habang binabago ng Diyos, diba, yung sitwasyon niya, nababago rin siya habang lumuluhod siya. Amen? Diba? Nagiging mas malakas siya. Habang lumuluhod siya sa Diyos, hindi niya namamalayan, pinagdadasal niya yung kanyang asawa. Hindi niya namamalayan, pinagagaling na rin ng Diyos yung kanyang katawan. Unti-unti nang nakakagalaw yung dating paralisado. Amen? Diba? That is God. Yun yung Diyos na sinaserban natin.
No? Nagiging strength, hindi lang yung physical niyang katawan, pati yung soul ni Kuya Jun. Di ba? Pati yung kaluluwa niya, pati espiritu niya, nafe-feel din, pinifeel ng Diyos na, anak, patawarin mo siya. Anak, wag mong pansinin yung ibang tao. Ako lang yung tingnan mo. Sa akin ka tumingin. Di ba? Kaya habang may hinihintay tayo, may nagdo-grow sa atin. We all need opportunities to grow our perseverance. Habang naghihintay tayo, may nag-grow sa atin. No? Si Ate Therese, di ba? Survivor ng cancer. Naiiyak na siya noon, wala na siyang buhok. Sorry po sa mga example natin kasi this is the fact, ito yung katotohanan ng mga kwento ng mga kapatid natin dito sa loob ng gawain. Umiiyak siya, alam niyo ba na umiiyak siya noon? Babe, hinang-hina na yung katawan ko kasi yung yung nira-radiation, alam niyo, nawawala na talaga yung buhok ni Ate Therese. Ang sakit sa katawan na habang tinitiis niya yung mga yon, di ba? Ang tinatawag niya yung Diyos eh. Di ba? Habang nagpe-perseverance siya, tinitiis niya yung sakit, there is sacrifice. Kung gusto mong maramdaman yung miracle ng Diyos, there is always sacrifice. May sakripisyo, kapatid. Walang hayahay. Ano po? There is perseverance na tinatawag. Ano po? Ito yung mag-challenge sa'yo sa iyong pananampalataya hanggang saan ka. Kaya nga, alam niyo po yung mensahe kagabi, no? May mga tao na hindi nila naranasan yung miracle ng Lord kasi hindi sila nag-focus sa Diyos. Nag-focus sila sa mga desire nila, sariling desire ng laman. Kaya ang nangyari, nandun pa rin sila sa kasalanan hanggang ngayon. Pero sinasabi nila na nananampalataya sila sa Diyos. Amen? Alam niyo po, ang totoong nananampalataya sa Diyos, tumatalikod sa kasalanan. Yan po ang katotohanan. Ang totoong kumilala sa Diyos, tinatalikuran ang laman, tinatalikuran ang desire ng sarili, at nabubuhay muli. Amen? Wala na lumang pagkatao. Kapag ikaw nandun ka pa rin sa inggit, mga desire ng laman mo, nasa katawang lupa ka pa rin. Nasa katawang laman ka pa rin. Amen? Kapag nakikipag-away ka pa rin, kapag ganito pa rin ang kulang pa. Kaya ginagawa ng Diyos, yung perseverance mo, ini-strengthen niya pa, pinapalawak niya pa, binibinat niya pa yung pananampalataya mo sa Kanya hanggang lubos-lubusan ka. Kaya nga habang nabubuhay tayo, is a long journey. 'Di ba? Long journey ng sanctification. No? Maraming istorya ng testimony, maraming testing, maraming message. At habang nangyayari yung mga testimony na yun, yung perseverance mo lumalawak, yung pangunawa mo na i-strengthen, 'di ba? Nababago. Yung perspective ng buhay mo, sabi nga ni Kuya kanina, tingnan nyo, 'di ba? Sa mismong bibig niya lumalabas. Kapag nararanasan mo ang kahirapan, anong sagot niya? Isipin mo yung mga kayamanan mo sa langit. Isipin mo yung buhay mo doon sa langit. 'Di ba? Yun ang iisipin mo. Hindi yung, wala pa kasi akong bahay dito eh, kaya nagsisikap ako dito sa mundong ito. Walang masama doon. Walang masama doon, kapatid. Pero kung ginagawa mo yan, at the same time, nagkakasala ka, yun ang mali doon. Amen? Di ba? Walang masamang magtrabaho at pumundar ng mga kayamanan. Di ba? Wala, hindi naman sabi nga ng Lord eh, di ba sa Ecclesiastes, yung mga kayamanan dito sa lupa, di ba, angkinin nyo yan, kasi yan is kasama din sa pagpapala ng Diyos. Walang masama na bumili ka ng mga gusto mong bagay. Di ba? Kasi pinaghirapan mo yan, sabi sa Ecclesiastes. Pero ang buhay dito sa mundo ay parang usok lang. Sabi niya, di ba? Kaya ano yung mas higit mong papahalagahan? Pahalagahan mo yung mga bagay na hindi nawawala. Di ba? Yung mga bagay na hindi mo nakikita. No? Yun yung mga pananampalataya. Di ba? Yung tatagan, dun ka kasi pinapalakas. Amen? Kaya perseverance is a process of completion. Kaya habang ikaw ay nasa part na yon, sabi sa James 1:4, let perseverance finish its work so that you may be matured and complete, not lacking anything. Kapag na-practice mo yung perseverance, yung perseverance, 'di ba? Yung faithfulness mo, 'di ba? Yung endurance mo, 'di ba? Aabutin mo ng aabutin yung gusto ng Lord sa buhay mo eh. Hanggang makumpleto ka daw. Sabi niya, hanggang ma-matured ka. Sabi, 'di ba? Yung palang perseverance sa atin, kaya nagwo-wait din si Jesus Christ sa atin. Kasi yung paniniwala nila Maria, yung pananampalataya nila, ini-enhance ng Lord, hinuhubog din ng Diyos. Ganon din sa'yo. Yung mga pangarap mo sa buhay mo, kung ano man ang gusto mong pangarap, kung ano man yung inaabot mo, ikaw lang ang nakakaalam. Amen? Pero gusto pala ng Diyos maging matured tayo at complete.
Para pag humarap na tayo sa Kanya, we are in the glorified body. Tama? Di ba? Kaya dito sa lupa, temporary dito, di ba, hinuhubog na tayo ng Panginoon. Para daw hindi tayo magkulang sa lahat. Sabi niya, not lacking anything. Sabi niya sa James 1:4. Para pag humarap ka sa akin, di ba, matured ka na, hindi immature. Naman, di, yung mga Kristiyanong sinasabi, Kristiyano daw, mga immature, mga isip bata. Amen? Ayaw ng Diyos. Di ba? Kaya hanggat ang isip mo ay isip bata, hanggat ang isip mo ay nandito sa mundong ito, di ba, wala ka pa sa Diyos. Hanggat ang isip mo nandito sa lupa, wala ka pa sa Diyos. Yun po ang katotohanan. Hanggat ang isip mo makalaman, hindi ka pa nabubuhay sa Espiritu. Dahil ang gusto ng Espiritu, mabuhay ka sa totoo, mabuti, kapuri-puri, at kalwalwalhati sa harapan ng Diyos. Diba? Mag-ipon ka ng mga kayamanan na hindi nabubulok, hindi inaanay, sabi ng Diyos sa kanyang salita. Kasi sa mundong ito, matetempt ka ng maraming bagay na nakikita mo. Na pwede mong i-withdraw yung perseverance. Na pwede mong talikuran yung pagsunod sa Diyos. Kasi maraming ipapakita ang demonyo sa mata mo. Di ba? You will be tempted to withdraw in waiting. No? Madi-disengage mo yung yung perseverance. Maniwala kayo. Alam mo nyo ba yung panahon na, Lord, ito na ako, nagpupuri na ako, nananalangin na ako, tapos ayun na may problema, parang gusto mo tumalikod, Lord, bakit? Pwede ba, Lord? Ikalendaryo mo naman. Huwag naman ganito. Huwag naman sunod-sunod. Pwede ba? Di ba, bakit sabay-sabay? Alam nyo, pero yung mga panahon na ganon, na nararamdaman mo na sabay-sabay ang problema mo, ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng pag-asa sa Kanya. Isaiah 40:31 po. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like an eagle. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hindi mapapagod. Pag ang Diyos ka sa Diyos ka umaasa, hindi ka pagkukulangan, hindi ka mahuhubaran, hindi ka hihina. Amen? Bakit? Kasi siya yung ginagawa mong lakas. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, mapalad ang taong tumitiwala sa akin. Hindi mapapahiya. Tandaan niyo po, ang taong tumitiwala sa Diyos, hindi napahiya. Tingnan niyo lang yung katotohanan ng buhay ni Ashley at ni Kuya Jun. Napahiya ba sila? Diba? Tanungin nyo nga kung pinagkukulang sila ng Diyos. Araw-araw may pagkain, may merienda pa nga yan. Baka 4 na beses, may supper pa yan. Baka 5 beses pa kumain isang araw yan. Tanungin nyo sila, hindi sila pinagkukulangan ng Diyos. Pinagkulangan ba kayo, Kuya Jun? Diba po? Pinagkulangan ba kayo? Hindi po. Hindi. Okay. Naranasan nyo na po bang hindi kumain sa isang araw? Hindi po. Purihin ng Panginoon. Wala namang kayamanan yan. Naku, nagutom na si Baste. Di ba? Wala naman silang kayamanan sa mundo eh. Ang meron sila yung Diyos. Amen? Pero yung mga OFW, sabi nila ayaw nilang umuwi sa Pilipinas. Bakit daw? Kawawa daw yung pamilya nila pag sila umuwi. Bakit kapatid? Ikaw ang may hawak ng buhay ng pamilya mo? Bakit kapatid? Ikaw ay mahawak ng kinabukasan ng pamilya mo? Kaya pag umuwi ka ng Pilipinas, kawawa yung pamilya mo? Di ba? Bakit? Ikaw ba ang may hawak ng kinabukasan ninyo? Di ba? At nilalagay mo sa shoulder mo, sa balikat mo. Di ba? Kawawa yung pamilya ko pag umuwi ako. Kawawa yung tatay ko, kawawa yung nanay ko. Bakit kapatid? Ikaw may hawak ng buhay nila? Hallelujah. Alam niyo po, pinapaunawa lang ng Diyos sa atin, no? We may be the resources, no? Pero ang Diyos ang source. Kaya ka nananatili na OFW, kaya ka nanatiling mas lakas dahil sa source na nagbibigay ng buhay sa'yo. Pero Jesus, wait. Sabi sa first point natin, Jesus, wait na makita mo yon. Jesus, wait na mapatunayan mo, di ba, na kailangan mo siya. Jesus, wait, di ba po? Jesus, wait na magbago ka. Jesus, wait na lumapit ka sa Kanya. Jesus, wait to strengthen your faith. Jesus, wait na mabago yung ugali mo. Jesus, wait na magtiwala ka sa Kanya. Jesus, wait na maborn again ka. Jesus, wait na magrepent ka. Jesus, waiting. Hanggang ngayon, Jesus, waiting. Sabi ng Lord di ba? Ako ang pastol, hindi ka magkukulang. Kahit pa po anong dahilan ninyo
No po, kahit paanong katwiran ninyo sa Diyos. Sige, makipag-competition kayo sa Diyos. Huwag sa akin. Huwag kayong mga twiran ng mga twiran sa akin. Sa Diyos po kayo mga twiran kung pinagkulangan kayo ng Diyos. Your choice is your choice. Hindi yan choice ng Diyos. Your decision is your decision. Make a decision. Amen? Make a decision. Kasi kung anong decision mo ngayon, yan ang kakahantungan mo sa ending. Kung ano magiging decision mo sa bawat araw ng buhay mo, yan din ang magdadala kung saan mo pinili. Hindi ang Diyos. Kaya nga pag humarap tayo sa Diyos, wala tayong sisisihin kundi sarili natin. Bakit po? We have free will. May free will tayong binigay ng Diyos at hindi ka robot na dinidiktahan. Hindi ka robot na tinuturuan lang. May sarili kang isip, may sarili kang puso, may sarili kang mata, lahat sarili mo. It's your decision. Kaya nga, be wise. Sabi ng Lord, make a decision. At siguraduhin mong yung decision mo, maidadala ka sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang pamagat natin, do you believe? Do you believe? Diba? Kasi mahirap na paniwalain ng taong sarado ang isip, sarado ang mata, sarado ang tenga, sarado ang puso. Kahit anong paliwanag mo diyan, sarado yan. Bakit? Hindi kumikilala. Ang taong kumilala sa Diyos, uulitin ko po, tumatalikod sa kasalanan. Sin no more. Lahat ng kumilala sa Diyos, lahat ng pinatawad ng Diyos, lahat ng naa-appreciate niya yung Diyos, ang iniisip niya lang yung the best kung paano ko pagsaserban yung Panginoon ko ng pinaka-the best ng buhay ko kasi alam ko kung ano yung kasalanan ko at pinatawad ng Diyos sa buhay ko. Pag inawitan mo siya, laging the best. Pag nag-serve ka sa kanya, laging the best. Bakit? You appreciate it. Na-appreciate mo kasi kabutihan niya sa'yo. Kaya nga, ba't ka nagpapatawad ng ibang tao? Kasi alam mo na siya ang unang nagpatawad sa'yo. Bakit ka nagmamahal kahit kaaway mo? Kasi siya yung unang nagmahal sa'yo. Bakit? Kasi na-appreciate mo. Diba? Na-appreciate mo siya. So, Jesus, wait. Kahit mga mahal niya pa yun. No po? Kaya habang nag-aantay kayo, you declare the goodness of God and evaluate kung ano yung nababago sa buhay mo. I-evaluate mo, di ba? Affirm in your belief, di ba? He hears and responds. Totoo yun. Naririnig, lalo na, sabi nga ng Diyos, naririnig ko yung mga matatapat sa akin. Naririnig niya yung mga taong matatapat. Pero habang nag-aantay ka sa Diyos, i-evaluate mo rin yung sarili mo kung ano yung ginagawa mo. Paano mo siniship yung sitwasyon habang nag-aantay ka? Paano ka nagiging patient? 'Di ba? Habang nag-aantay ka sa Panginoon. Amen? Tumingin ka, 'di ba? God, what are you shaping in surrounding me? Hindi yung, Lord, bakit ko nararanasan to? Hindi yung laging gano'n, 'di ba? Ano yung binabago mo sa akin, Lord? Bakit kailangan kong maranasan to? Ano yung gusto mong baguhin ko? Turuan mo ko habang nag-aantay ako, Lord. Turuan mo ko na pahabain yung patient ko. Lord, habang hinahantay ko, 'di ba? Hubugin mo ako. Turuan mo ko magpatawad. Pagalingin mo yung broken heart ko kasi sinabi mo, Lord, I declare in the name of Jesus that you are close to the all broken heart. Sinabi ng Diyos yan. I am close to all broken-hearted. Ang Diyos ay close sa lahat ng broken heart. Sa lahat ng tumatawag. Amen? Siya ay close. Kaya, sometimes, God's wait. Kaya yun ang dahilan kung bakit naghihintay ang Diyos. Kasi may hinaantay din siya na ilatag mo sa altar niya. Lord, ito na yung kasalanan ko. Lord, I repent. Lord, I surrender everything. Lord, ikaw na. Ikaw na. Diba? Kaya tingnan mo si Abraham at si Sarah. Diba? Mga lingkod ng Diyos yun. Hindi nakapag-antay. Mahalaga po ang pag-aantay. Tingnan mo. Oo, gahasain mo na. Ay, hindi pala gahasain. Sorry po. Gamitin mo na yung aking tauhan. Diba sabi ni yung aking alipin, sabi ni Sarah. Dahil hindi makapaghintay. Hindi na nila mahantay yung pangakong anak ng Diyos. Diba? Yung anak sa kanilang dalawa ni Abraham. Pinagalaw niya yung kanyang alipin na si Hagar. Di ba po? Pinagalaw niya si Hagar. Hindi nakapag-antay. Tinanggap ba ng Diyos? Di ba hindi? Hindi kasi yun ang plano ng Diyos. Pwede kang gumawa ng mga desisyon mo, kapatid. Pero pag hindi yan ang plano ng Diyos, hindi yan ang plano ng Diyos. Hindi yan ang pangakong anak ko sa inyo, sabi ni Yahweh. Di ba? Kaya nga ipinanganak pa rin si Isaac. Di ba? Pwede mong i-disalign yung mga desisyon ng Diyos na nakahanda para sa'yo. Pero hindi yan tatanggapin na hain ng Panginoon. Amen? Dahil lang sa ikaw na yung naiinip. Totoo yun. Minsan ang tao po naiinip. Tayo ang naiinip sa Diyos. Sa gustong gawin ng Diyos sa atin. Kaya sometimes Jesus wait. Kaya next po, Jesus weep.
Umiiyak din po ang Diyos. Sa John 11:36, 33 hanggang 36, nakita natin doon kung gaano po umiyak ang Diyos. No? Kaya sabi niya doon, Jesus wept. Bakit po umiyak ang Lord? Amen? May mga nagtanong, bakit umiyak ang Diyos? Parang may narinig ako nagtanong sa akin na bakit po umiyak si Jesus? Diba? Bakit umiyak si Jesus noong panahon na yon? Sa Luke 19:41, makikita niyo doon, sa Luke 19:41 sa English, sabi niya po dito, Jesus wept over Jerusalem. No, hindi lang pala siya umiyak kay Lazarus. Si Jesus, sa Luke 19 po, umiyak din siya para sa bayan niyang Jerusalem. Ano po? Bakit po umiyak si Jesus sa bayan niyang Jerusalem? Alam niyo po kung bakit? Sabi niya dito, now, as he drew near, he saw the city and wept over it. Alam niyo kung bakit siya umiyak? Kasi yung mga tao, nag-aantay sila sa kanilang lugar nung panahon na yon nang magdadala ng kapayapaan. Nalulungkot si Jesus pag naghahanap tayo ng kapayapaan sa ibang bagay. Nalulungkot si Jesus pag sa iba tayo naghahanap ng kapayapaan. Kaya nalungkot po yung Panginoon doon, no? Basahin niyo po yun, the triumph entry yun, ano? Mababasa niyo po doon, umiyak din ang Lord. Sa verse 41. Kasi, hindi nakikita ng mga Jerusalem kung asan ang kapayapaan. Kaya pag nakikita ka ng Lord na nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng anong sa Tagalog yung kagulumihanan, nagkakaroon ka ng panic attack, nagkakaroon ka ng umiiyak pala yung Diyos. Pag ganun yung nararamdaman mo. Nalulungkot pala siya. Kasi sabi nga, di ba ni Kuya John, madali kasi tayo makalimot. Madali tayong makalimot, nababalisa tayo agad. Nakakalimutan natin yung mga ginawa ng Diyos sa atin. Imbis na alalahanin natin at mag-declare tayo at mag-evaluate tayo ng pwede nating gawing solusyon. Kasi God is the solution sa lahat ng problema natin. No po? Kaya pag ganun pala, umiiyak din po ang Panginoon pag nakikita niya tayong ganun. Na nalilito na tayo, di natin alam ang gagawin natin. No? Kaya purihin po ang Panginoon. Kasi yun din yung sitwasyon na naiiyak ang Panginoon. Kaya kapag nag-aantay ang Diyos, no po, minsan 'di ba, na ano ko nga na ano nyo ba na kahit mahal ka ng Panginoon, sa tao kasi tingnan niyo yung pagmamahal kumpara sa tao, ang pagmamahal ng tao at pagmamahal ng Diyos, no? Kapag yung asawa ko halimbawa, paki-mute nga po yung mga nakaano po, no? Nakabukas ang mic. Salamat po sa mga co-host, paki-mute na lang po. Sa pagmamahal ng tao, at sa pagmamahal ng Diyos, amen, magkaiba po yun. Tingnan nyo halimbawa ako, naplatan ako, hindi sinasadya. Ang saya-saya ng araw ko, napalayo ako at naplatan ako, biglang umaawit pa ako, sumabog yung gulong ko. Di ba? At tinawagan ko yung asawa ko. John, naplatan kasi ako Di ba? Pwede mo ba akong tulungan? Kung ang isagot sa akin ng asawa ko, of course, dear. Di ba? Of course, dear. Tutulungan kita. Wait for me. Wait for me on Friday. Halimbawa, ganun. Sinabi niya sa akin. Di ba? Ha? Di ba? Iisipin ko hindi ako mahal ng asawa ko kasi ngayong Sunday ako may problema tapos sa Friday pa siya pupunta. Di ba? Paano mo sasabihin na talaga bang mahal mo ko? Di ba? Ganun yung sasabihin ng tao Talaga bang mahal mo ko? Di ba? Talaga bang mahal mo ko? Naplat nga ako ngayon tapos pupuntahan mo ko sa Friday. Di ba? Ganun yung nangyari kay Lazarus. Di ba? Pag ganun na sitwasyon na nangyari sa akin, ako yung iiyak. Di ba? Ako yung iiyak kasi, Lord, mahal mo ba talaga ako? Pero pag ganun pala na nababalisa ako, at hindi ako makapag-intay, umiiyak din yung Diyos kasi, di ba, mawawalan ka ng tiwala sa Panginoon. Di ba? Kahit mahal ka ng Diyos, hinuhubog ka niya. Kahit mahal ka ng Diyos, tinetest ka niya. Di ba? Kaya magkaiba yung pagmamahal. Sa pagmamahal ng tao kasi, quicker action. Yun po yung ibig ko sabihin. Kapag sinabi mong mahal yung asawa mo, mahal mo yung asawa mo, maghahanap agad yun. Hahanap siya ng tower, di ba? Ipapasundo niya ako doon kasi mahal niya ako. Kasi nga, love is action. Sa tao. Di ba? Di ba? Nakarinig na ba kayo? Kung mahal mo ako, gawin mo to. Kung mahal mo ako, gawin mo to. Kung mahal mo ako, gawin mo to. Yun yung tao. Ganun yung pagmamahal ng tao. Sa Diyos, minsan, yung pagmamahal niya, waiting.
Ang pagmamahal ng Diyos, sacrificing. Magkaiba sa way ng tao at sa way ng Diyos. Amen? Kaya yung pag-iyak dito ng Lord, hindi siya umiiyak. 'Di ba? Minsan ang Diyos hindi siya umiiyak dahil patay na si Lazarus. 'Di ba? Hindi gano'n eh. Kasi alam niya yung kakayahan niya. Alam niya yung kakayahan niya na kayang buhayin yun ng Ama niya sa langit. Kaya siya umiiyak, no? Ano itong mga tao na to, sa dami ng pinakita niyang miracle, sa dami ng pinakita niyang mga himala, 'di ba? Mula pa sa wine, sa John po makikita niyo, no? Marami siyang bulag na pinagaling, marami siyang paralisadong pinagaling. Naiyak ang Diyos. Kasi, Ama, kumbaga alam niyo po yun yung nare-realize ko eh. No, ewan ko sa inyo, no? Pero ito patotoo din kasi nalulungkot siya pag hindi natin kinukuha sa kanya yung kapayapaan because He is God of peace. Pag nababalisa tayo at nawawalan tayo ng pag-asa, pag nagiging hopeless tayo, naiiyak ang Diyos. Kaya nung panahon na yon, ano po, pinapaunawa lang ng Diyos sa atin na kahit pala ang dami-daming goodness, ang dami-daming miracle na pinakita ng Panginoon, ang tao nakakalimot pa rin. Hanggang kailan? Parang ganun yung sinasabi ng Diyos. Ama, hanggang kailan ako magpapakita ng mga kabutihan, ng mga miracle sa mga taong ito? Para lang manalig sila. Para lang maniwala sila na ako ay anak ng Diyos. Ako yung Messiah. I am. I am the resurrection and the life. I am the true vine. Di ba po? I am the bread and life. Hanggang kailan, Ama? Hanggang kailan? Kaya nga nung panahon na yun tumingala lang si Jesus. Di ba? Tumingala lang po yung Diyos sa Ama niya. Tapos siya nanalangin. Kaya, Jesus wept po, ano? Jesus wept. Come and see the Lord, they replied. Sabi niya, Jesus wept. Sabi niya dito, makikita niyo po dito na nung sinabi nila, tingnan mo, no, kung gaano niya kamahal talaga si Lazarus. Kasi noong panahon na yon, kapag umiiyak ka sa isang tao, ang ibig sabihin, mahal mo siya. Kaya ang salita nila noon, ano siya, mahal na mahal niya si Lazarus. Totoo naman, hindi naman po ma-deny. He deeply groaned. Pag sinabi kasi ang meaning kasi ng wept sa Bible, ay sa mga dictionary sa Bible, yung parang galit na galit siya, parang naghihinagpis siya, ganun po. Ganun yung pag-iyak ng Panginoon ng panahon na yon. Na diniscard, to be angry, to be outraged, indignant attitude. Alam nyo ba, pag sinay siya indignant, yung parang horse na umuusok yung sa galit. Ganun siya. Naghihinagpis talaga yung Diyos ng panahon. Kasi malapit na siyang mawala eh. Malapit na siyang mawala nung panahon na yon. Alam mo ba yung nakikita mo pumipitik mo yung orasan na mawawala na ako, pero yung mga tao na to hanggang ngayon, ganito pa rin, hanggang ngayon, parang gusto niya magsalita sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Bakit pa rin ganito yung mga tao hanggang ngayon? And I believe hanggang ngayon, ganun pa rin tayo. Ang bilis-bilis nating makalimot. Wala tayong panahon. Ayaw natin naghahantay. Ayaw natin yon. Ayaw natin naghahantay. Kaya, dun po makikita. Ito po yun, Luke 41 yun. Sabi niya, as he approached, yun nga po sa Jerusalem to. Nung nag-weep din po siya. Ito din po yung umiyak din ng Panginoon, Dahil nakita niya, sabi niya dito, if you even you had only known on this day that would bring you peace. But now it is hidden from your eyes. Kasi mga bulag sila. Mga bulag sila noon. Kaya naiiyak ang Lord. Kasi hindi alam, pinili ang Jerusalem, pinili ang Israel, pero hindi nila makita ang kabutihan ng Panginoon sa kanila. Hindi nila, sa dami ng ginagawa niya, sa dami na nagpapatotoo, ang daming gusto ng tao na makita natin sa buhay natin bago tayo maniwala. Amen? Kaya napakahalaga po, na nananalig tayo sa Panginoon. Kailangan nating makita na gusto niya makita ng Panginoon sa atin na maisip natin na siya ang dahilan kung bakit tayo naging malaya. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo magiging ligtas. Siya rin ang dahilan kung bakit tayo nalinis at naging righteous sa harap ng Diyos. Si Jesus lang po yun. No? Maraming area ng buhay natin na pinatotoo po yan ng Panginoon.
Kaya purihin po ang Diyos. Ano po? So don't live blind, sabi niya dito, to what bring you peace. Huwag kang maging bulag sa mga bagay na kung ano yung natatanggap mo. No? Kung saan ka nakakahanap ng kapayapaan, huwag ka nawang maging bulag. No, na ang totoong kapayapaan ay ang Diyos. Ano po? Sabi niya dito, don't live with fractured peace. Kung hindi sa Diyos mo nilalagay ang iyong kapayapaan, no, mawawasak po yung kapayapaan mo na yan. Huwag sanang dumating yung pagkakataon na akala mo yun yung nagpapakapayapa sa'yo, kaya pag nawala yun, nawawalan ka na rin ng pag-asa sa buhay mo. Kaya marami nagpapakamatay. Momentary false solution to things concerning your soul. At kung hindi sa Panginoon mo ilalagay ang yung moment ng buhay mo na hindi mo na makasinungalingan, yung moment na buhay mo ng mga kasinungalingan, ano po, na ang solusyon mo ay ibang bagay. Lagi mong ilagay sa isip mo na nakasalalay din dyan ang kaligtasan ng kaluluwa mo. Kung saan mo nilalagay yung concern mo ng moment mo ng buhay mo. Amen? Kaya sabi dito, be mindful of action that separates you from a relationship with God. No? Kailangan mo isipin yun, no? Maging mindful ka, maging concerned ka, no? Yung relation mo sa Lord, baka nalalayo ka. Who God created you to be, kung anong gusto ng Lord na maging ka, di ba? At yung mga tao na totoong nagmamahal sa'yo. Kailangan mong isipin yan. Sa Hebreo 4:15-16 po, pakabasa nga po. Hebreo 4:15-16. Hebreo 4. Amen. Amen. So sabi rito, 15-16. Ang sabi po diyan, ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. 16. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at do'y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Amen. Amen. So, wag na po kayong magdalawang isip. Dahil sa lahat ng mga pagsubok na naranasan nila, lahat ng pagsubok mula pa noon hanggang ngayon, na wag niyo pong kakalimutan, Jesus wins. Amen? Jesus wins. Na po, nanalo ang Diyos sa lahat ng laban na yun. At magiging mananagumpay ka din dahil sa Diyos na yun. Kung ilalagay mo yung pag-asa na yun sa Kanya. Na po, sa John 11:25-26, no? Jesus said to her, sabi niya, I am the resurrection and life. The one who believe in me will live even though they die. Do you believe? Di ba? Naniniwala ka ba? Di ba? Sabi niya dito, and whoever live by believing in me will never die. Do you believe this? Naniniwala ka ba dito? Di ba? Ngayon po, sa kasalukuyan, no, noon kung naiiyak ang Diyos dahil sa mga ginawa niya noon na hindi pinaniwalaan ng tao. Marami na din pong patotoo. Isa yung buhay ni Kuya Jun, ni Ate Ashley. Isa po yung buhay ko ni Pastor Randy. Kaya, patay na rin po si si Pastor Randy noon, tumatain ng itim na ano, di ba? Hindi na, lupay-pay na rin ang katawan niya. Sa buhay nila, sa pamilya nila. Sino pa yung mga may kwento dito? No, na napatotohanan nyo, di ba? Na napagtagumpayan ninyo ang kamatayan. There is second life. Amen? There is second life. No? May second chance na ginibigay ang Panginoon. Sabi niya, this is about eternal life. The one who believe in me will live even though they die. Kaya nga, ang kalaban nating totoo, yung pag namatay pa lang tayo. Yun pa lang ang kalaban natin. Hindi yung mga pagsubok sa mundong ito. Kaya nga po, sa Diyos po tayong magtiwala. Sa Diyos po tayo. Sa Diyos tayo maniwala na He will complete us. He will help us. He will mature us. Diba? He will sanctify us. He will give us life. No? Siya yung life of bread. Siya yung living water. He is the greatest life. At napatotohanan niya to nung namatay siya at nabuhay muli. At hindi pa siya namamatay noon, binuhay niya na si Lazarus. Meron pang isa siyang binuhay na bata noon na anak ng balo. Nung nakita niyang umiiyak yung balo.
May binuhay pa rin po siya. Sa Lucas din yun, makikita niya sa Lucas 7. Nakita niya na lumalakad na yung ataol ng bata, ng kabaong. Nakita niya yung balo. Nilapitan niya yun, binuhay niya yung anak. Kung hindi niyo pa po nabasa. Makikita niyo yan sa Lucas 7 bago niyo makita yung pinahiran yung paa niya. Maraming himala ang ginawa ng Diyos. At sabi ni John, no? Marami pang himalang ginawa ang Panginoon na hindi na sinulat. Amen? Dahil kung sinulat pa diyan, no po, mapupuno na. Ngayon nga lang na ganyan ang page, tamad na tayo magbasa eh. Yun pa kayang nilagay po yung lahat-lahat dyan. Amen? Kaya sabi niya marami pa akong kwento na hindi na nakalahad dyan. Pero ang gusto lang ng Lord, sa kabila ng yan maniwala ka. Manampalataya ka na kaya niyang buhayin. Even ang patay, bubuhayin niya. Buhay pa po si Jesus Christ nung binuhay niya si Lazarus. At even nung si Jesus Christ na ang mamatay, na po, nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. At nabuhay pa siya ng 40 days dito sa mundo na naglakad pa. Kaya nga sabi niya pare kay Thomas noon, pinakita niya pa yung di ba? Mahalaga yung naniniwala ka. Sabi niya kay Thomas, naniniwala ka lang ba dahil nakita mo ako? Di ba? Mapalad ang taong hindi nakikita ako pero naniniwala. Kaya ikaw kapatid, kung nananalig at nananampalataya ka sa Diyos, mapalad ka. Amen? Sila Abraham po, hindi nila nakita ang Diyos. Sila Moises, hindi nila nakita, nakausap lang nila sa pamamagitan ng fire. Because our God is God that consuming fire. Amen? Consuming fire. Kaya even ang apoy ng impyerno, ililigtas ka ng Diyos dyan. He is a consuming fire. Di ba? He raised from the dead. Even ang kamatayan na pagtagumpayan ng Diyos. Jesus wins. Di ba? Jesus has the victory. Just to believe. This is also about earthly life. Kung gusto mong magtagumpay sa mundong ito, magtiwala ka sa Diyos. If you make the decision to die to yourself, yung mga ambition po ninyo, unhealthy cycle, careless living, di ba? Yung walang pakundangan na pamumuhay sa mundo, akala nyo okay lang yan sa Diyos. May consequence lahat yan, huwag kayong mag-alala. Amen? Unhealthy cycle ng pamumuhay, akala nyo okay na kayo ng paikot-ikot lang, kasalanan, go. Tomorrow is not a promise. Amen? Ikaw ang nagdidesisyon yan. Yung mga ambition mo dito sa mundo na makalupa, hindi yan masama. Pero siguraduhin mo that is for the glory of God. Amen? You can find real life in Him. Sabi po dito, the peace you've been searching for, mentally, physically, and spiritual. Kapag si Jesus ka lumapit, no, Jesus will win lahat ng anxiety mo, lahat ng mga mental, mga sickness, di ba? Patotoo po si Kuya Jun. Ayan, ang buhay na patotoo. Gumagalaw na ngayon. Nagsasalita, dating paralisado. Patay na. No, sa madaling salita, patay na. Pero nabuhay ulit spiritually, physically, at nagsasabi sa inyo ngayon, sa Diyos. Siya lang. Sabi niya. Di ba, kawakan ka? Ang Espiritu Santo lang ang magsasabi that Jesus is Lord. Ang Espiritu Santo lang ang sasamba. Ang Espiritu Santo lang ang magmamahal sa Diyos at magsasabi sa pamamagitan ng bibig mo na ang Diyos ay Diyos. Diba? Kapag hinangad mo na, siya na lang ang maging gantimpala mo. Panalo ka na. Panalo ka na. Kapag siya yung hinangad mo, na siya yung Diyos na magbibigay ng buhay na walang hanggan sa'yo, kapatid, panalo ka na. Wala ka nang kailangang hangarin sa mundong ito. Kundi yung mapagsilbihan yung Diyos na yun. Yung mapagsilbihan yung Diyos na nagbibigay sa'yo ng pag-asa. Yung mapagsilbihan yung Diyos na nagbigay sa'yo ng buhay, yung nagpatawad sa'yo at maghahatid sa'yo sa harap ng Ama. Dahil sabi niya, ako yung katotohanan, ako yung buhay, ako yung kapayapaan, ako, lahat ng hinahanap nyo, ako ay si ako. Sabi ng Diyos, I am who I am. Yun ang sabi niya kay Moises eh. Kapag may nagtanong sa'yo kung sino ako, sabihin mo, ako ay si ako. Wala ka na kailangan. Hindi mo kailangan ng tao. Hindi mo kailangan ng kayamanan dito sa mundong ito kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo. Ang kailangan mo lang, tamang relasyon sa Diyos. Sumuko ka sa Diyos kung gusto mo ng buhay na walang hanggan. Dahil kung hindi ka susuko sa Diyos, kamatayan din ang dulot niya. Kamatayan at apoy na walang hanggan. Walang hanggan din po. Walang hanggan na parusa. Kaya purihin mo ang Diyos, ano?
what is good for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? 'Di ba po, ito nga yung sinabi ng Lord sa Mark 8:36. Anong silbi na maabot mo lahat ng pangarap mo at kayamanan mo sa mundong ito kung mapapahamak na may kaluluwa mo? Doon buhay yung mga uod doon, hindi namamatay. Doon tatawanan ka lang ng demonyo. Amen? Even ang demonyo na pinagsisilbihan mo ngayon kung ikaw ay nasa ilalim pa rin ng kasalanan, kasama yung demonyo, luluhod pa rin tayo. No, yung demonyo po nanginginig pa nga yan sa Diyos eh. Kaya kung yan ang Diyos mo, matakot po tayo. Ano? He can bring you to life, back to life, sabi niya. Kaya sabi niya dito, when you sick, you want a doctor and not a medical book or formula. When you are being sued, kapag ikaw daw po ay tawag dito, na didemanda, di ba? Kapag ikaw gusto mo maging doktor, ito po yung sabi niya, at kung ikaw ay nidemanda, you want to be a lawyer and not a law book. Likewise, when you face your last enemy, death, you want the Savior and not a doctrine written in the book in Jesus Christ. No? Kapag dumating ka na sa point na mamamatay ka na po, hindi mo na kailangan, kung ikaw ay doktor, hindi mo na kailangan ng medical book or formula. Kung ikaw naman daw kung ikaw daw po ay judge, hindi mo na kailangan ng law book. Kung ikaw naman ay nanay, halimbawa, hindi mo na kailangan ng mga kayamanan sa mundong ito o ikaw ay tatay. Kung ikaw, di ba, ay humaharap sa mga problema na to, hindi mo na maiisip ang problema mo katulad ng patutuo ni Kuya kapag nandun ka na sa dulo ng kamatayan. Ang tatawagin mo na lang siya. Hindi mo na maiisip yung mag-asawa ulit. Hindi mo na maiisip yung anong kinabukasan ng anak ko kapag namatay ako. Hindi mo na maiisip yun. Dahil ang kalaban natin sa mundong ito, ang totoo, kamatayan. Kaya sa dulo ng buhay mo na yan, pag naghihingalo ka na, sabi ng patutuo ni Kuya Jun, siya lang pala'y tatawagin mo. Hindi mo na maiisip yung kahit ano sa mundo. Na inisip niya na ang bilis pala ng buhay, Lord, pwede mo lang akong tagpasan ng buhay. Kaya kung hindi mo yung naiisip ngayon, kapatid, ang buhay nasa Diyos. Ang buhay nasa Diyos. Wala sa kahit anong dito. No? Kahit pa sabihin ng isang tao na hindi siya naniniwala sa Diyos, pag mamamatay na siya, yun ang tatawagin niya, hindi yung ala. Maniwala kayo. Babalik sa isip niya na yun ang Diyos, hindi ang ala, hindi ang Hinduism, hindi ang elepante, hindi ang kung ano-anong hayop na ginagawang Diyos na live na sa social media ngayon. Si Jesus ang tatawagin nila. Dahil kahit sa huling sandali ng buhay nila, ayaw ng Diyos na mapunta sila sa kamatayan. Kaya lang, kailangan mong magdesisyon. Paano kung bigla ka nabawian ng buhay? Paano kung yung pagkatulog mo, hindi ka na magising? Sino nang tutulong sa'yo? Kung yung isang Diyos na binibigyan ka ng pagkakataon na makalapit sa Kanya, hindi mo nilapitan nung panahon na may oras ka pa. Kaya this is paalala po sa bawat isa sa atin. Paalala po sa bawat isa sa atin personally. Ang closing ko po, sabi niya, Jesus say, remove the grave clothes. Diba? Nung nakita niya po yung damit ni Lazarus, ayaw niya ng lumang damit. Ayaw ng lumang pagkatao ng Diyos, hubarin mo yan. Para sa patay lang yan. Nariintindihan niyo po ba yung gusto ng Diyos? Sabi niya, tanggalin niyo yung damit na yan. Itanggalin niyo yung tela na yan kay Lazarus. Ayaw ko na lumang pagkatao. Ayaw niya. Kasi ang pinatay ng Diyos, dapat may bagong buhay na. Ang pinatay ng Diyos, yung lumang pagkatao mo, huhubarin mo na, iiwanan mo na sa libingan na yon. Kung ikaw ay nabautismuhan na, di ba? Kung ikaw ay tumanggap na sa Diyos, iiwanan mo yon. Bakit po? Ayaw ng Diyos, nahaharap ka sa Diyos. Lazarus, labas! Sabi niya doon, di ba? Lazarus, tayo. Binuhay niya. Nung nakita niyang suot pa ni Lazarus yung tela, nasuot niya nung siya ipatay, nung nasa katawang lupa, physically, pinatanggal ng Diyos. That is the sign po. Ubarin mo yung lumang pagkatao mo. Pag humarap ka na sa akin ulit, ayoko na yung lumang Gerly. Ayoko na yung lumang Rico. Ayoko na yung lumang June. Ayoko na yung lumang Randy. Ayoko na yung lumang Lisel, Heidi, Andrea, Beverly, Teresa, di ba? Art, Ate Selena, Ate Jane, Ate Girly, Pastor Pat, di ba? Pastor Randy, Ate Brenda, Ate Jonaline, Ate Jovita, Ate Rose. Ayoko na ng luma na yan. Huwag niyong iharap sa akin. Di ba? Mahal na mahal niya yun si Lazarus. Pero ayaw niya yung lumang pagkatao. Ayaw niya yun. Kaya tanggalin niyo yung tela na yan. Tanggalin niyo. Iniwanan nila yung luma. At binalik yung bagong Lazarus.
nabuhay muli. Don't live your life weary with the grave. Yung mga pinatay na, di ba? Yung pinatay na ng Diyos, wag mo nang buhayin ulit. Kung dati ka mangangalunya, wag ka nang nangangalunya. Kung dati ka mamamatay tao, ibaon mo na yun. Kung dati ka pa na magnanakaw, ibaon mo na, mamamatay tao, lahat ng kasalanan, nilinis ko na yan. Have new life, born again. Di ba? You have new life. Kaya sabi ng Lord, I am the resurrection and the life. And whoever believes in me, though he shall die, he shall live. And whoever live and believe in me shall never die. Do you believe in this? Naniniwala ba kayo dito? Yun po yung tanong ng Diyos. Kaya yun yung pamagat natin. Do you believe in this? Dahil kung naniniwala ka, walk with faith, not by sight. Walk with faith, not by sight. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, and to God who is, who was, who is to come. Babalik po ang Diyos. Yan yung nasa Revelation. Babalik siya. Kaya niya dinala yung kanyang katawang lupa dahil babalik ulit siya kasama ng mga angkel at susunduin niya tayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, the Son of the living God, we praise you, God. We magnify your name, O Lord. Ama, tunay nga na ikaw ang Diyos at anak ng Diyos, Panginoon. Na apart from you, we cannot do nothing. Kaya patuloy mo kami, Panginoon, baguhin. Panginoon, patuloy mo kaming ihanda. Patuloy mo kaming hubugin habang kami ay naghihintay sa pangalawang pagbabalik mo. Yung second coming mo, Ama, na maglinis kami na aming mga sarili, na aming mga kasalanan sa lahat ng aming nagagawa sa iyong harapan. Purihin ang dakila mong pangalan at ang iyong mga dakilang gawa sa mundong ito, Ama, na hanggang ngayon pinapatotoo mo na ikaw ang Diyos noon at ikaw pa rin ang Diyos ngayon. Hindi ka nagbabago noon ngayon, magpakailanman. As you said in your word, Panginoon, ikaw ang Diyos na inaantay namin, and the light begin in you, Panginoon. Sa'yo kami lalapit, sa'yo kami susuko, sa'yo kami hihingi, sa'yo kami, Panginoon, hallelujah, sasamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Purihin ang dakila mong banal na Espiritu na tumutulong sa amin bumago, Panginoon. Patuloy mong kaming pagkalooban ng perseverance, Ama, na makasunod, Panginoon, sa bawat pagakbang ng pananampalataya namin sa iyo at maniwala kami na ikaw ang Diyos na babalik, Panginoon, at susundo sa bawat isa sa lahat ng nananalig, sumasamba at nananampalataya sa isang Diyos na buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa lahat ng sasampalataya at maniniwala na ikaw ang Diyos, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus na nanagumpay at kami ang mga anak na mananagumpay sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Glory to God po.